Nababago ba talaga ng pera ang ugali ng isang tao? Yung noong mahirap ka pa ay sobrang bait mo sa iyong kapwa, ngunit ang magkaroon ng salapi ay sobrang taas na ng tingin sa sarili. Ikaw, may kilala ka bang taong pumangit ang ugali nang dahil sa pera? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Isang araw ay may isang batang babae na nagngangalang Donita. Hindi na niya maalala kung sino ang kanyang mga magulang. Sa murang edad ay pag-alagala lamang siya sa lansangan at nangihingi ng pera sa mga taong dumadaan. Masaya talaga si Donita kapag nakapanghingi na siya ng 30 pesos na halaga dahil alam niya sa kanyang sarili na makakakain na siya sa paborito niyang lugawan. Aling Lily, pabili nga po ako ng lugaw. Masayang sabi ng bata. Sarap na sarap talaga ang bata sa pagkain ito. Ito kasi ang kanyang nagiging pantawid gutom sa pangaraw-araw. Pinapainit ito ang kanyang kumukulong sikmura. Oh, ito na iha. Dahan-dahan lang sa pagkain ha. Sobrang init pa kasi ng sabaw. Nakangiting sagot ng matandang tindera. Simula din sa mga oras na yon ay nakikita ng batang si Donita ang kanyang sarili kay Aling Lily. Ang gusto nito balang araw ay ang magkaroon din siya ng sariling tindahan ng lugaw. Matapos kumain ni Donita, ay kinausap muna nito ang matandang tindera. Aling Lily, sobrang sarap po talaga ng luto nyo. Gusto ko po sa aking pagtanda ay magkaroon din po ako ng tindahan ng lugaw. Ang gusto ko po ay yung dadayuhin din po ako ng maraming tao. Inusanteng sabi ng batang babae. Aba, oo naman. Huwag kang tumigil na mangarap. Tandaan mo, iha, na may pera sa lugaw. Mainit na trabaho, pero wala ka namang naaapakang ibang tao. Nakangiting sagot ni Aling Lily. Pagkatapos noon ay umalis na si Donita dahil babalik na muli ito sa panlilimos sa ibang mga tao. Pero sa pangaraw-araw ay hindi rin may iwasan ang mga tao na nangahamak sa kanya. Mga taong may kaya sa buhay na imbis na tulungan ka ay mamaliitin ka pa nang dahil sa estado ng iyong buhay. Nakita ni Donita ang isang magarang sasakyan kaya inabangan niyang bumaba ang mga tao doon. Tiyak niya sa kanyang sarili na makakatanggap siya dito ng 20 pesos na halaga. Kaso nga lang ay kabaliktaran pala ang kanyang mararanasan. Te, pengi naman po ng barya. Pambili ko lang po ng pagkain mamayang hapunan. Nagmamakaawang sabi ni Donita. Napasimangon taman ng mayamang babae nang dahil sa maduming batang ito. Huwag kang lumapit sa akin dahil ang baho-baho mo. Hindi naman kita anak, kaya bakit kita bibigyan ng pera? Nasaan ba ang nanay at tatay mo? At bakit pinagtatrabaho ka nila? Alis, lumayo ka nga sa akin. Pasigaw na sagot ng mayamang babae. Napayuko na lamang si Donita nang dahil sa mga sinabi nito. Lumayo na lamang ito sa babae nang may halong kaba sa kanyang dibdib. Pwede niya naman akong tanggihan sa maayos na paraan. Hindi yung husgahan pa niya ako base sa aking katauhan. Malungkot na sabi ng bata sa kanyang isipan. Nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha dahil hirap na siya sa kanyang buhay. Sa murang edad ni Donita ay nararanasan na niya ang pang-aapi ng mga tao na mas mataas ang estado sa kanya. Balang araw, magiging mayaman ako. Magsisikap ako sa buhay at magkakaroon ako ng tindahan ng lugaw tulad ni Aling Lily. Malungkot na sabi ni Donita. Lumipas pa ang mga taon ay unti-unti nang nagdadalaga ang babaeng si Donita. Hanggang ngayon ay nangihingi pa rin ito ng pera sa mga taong dumadaan. Kung minsan naman ay tinutulungan nito ang mga tao sa pagpaparking ng kanilang mga sasakyan kapalit ang kaunting halaga ng pera. Pero kung minsan ay nakakaramdam na rin ng hiya si Donita. Madalas kasi siyang sabihan ng mga tao na malakas naman ang katawan, ngunit bakit hindi maghanap ng magandang pagkakakitaan? Naiisip na rin ito na kailangan niyang makaipon ng malaking halaga dahil madaming mga lalaki ang lumalapit sa kanya. Wala kasi siyang maayos na tirahan at natutulog lamang siya sa may ilalim ng tulay. Walang gabi na hindi siya natatakot dahil baka mapagsamantalahan siya ng ibang mga tao doon. Nitong mga nakaraang araw kasi ay nagulat na lamang siya nang bigla siyang makaramdam ng gumagapang na kamay mula sa kanyang ibabang parte ng katawan. Mabuti na lamang at agad siyang nakasigaw
at nakahingi ng tulong sa ibang mga kalalakihan. Kung hindi, ay baka na ituloy na ng lalaki ang masama nitong binabalak sa kanya. Kaya simula din sa araw na yon ay naisipan niyang pumasok sa kainan ni Aling Lily. Nagtanong siya sa babae kung pwede ba siyang maging tagapaghugas ng pinggan doon. Aling Lily, pwede po ba akong magtrabaho sa inyo? Kahit tagapaghugas lang po ng pinggan. Nakayukong tanong ng dalagang si Donita. Pero sa totoo lang ay hindi talaga kailangan ni Aling Lily ng isa pang tauhan, pero pinagbigyan nito ang dalaga. Sige Donita, tulungan mo na lang si Mang Jun sa paghuhugas ng pinggan. Huwag kang mag-alala dahil pasasolduhin kita. Libre ka na rin sa pagkain tuwing umaga. Nakangiting sagot ni Aling Lily. Sadyang mabait ang matandang babae. Dati pa man ay naaawa na ito kay Donita at binibigyan nito ang dalaga ng libreng lugaw tuwing umaga. Maraming salamat po Aling Lily. Ipinapangako ko po sa inyo na gagawin ko po ng maayos ang aking trabaho. Nakangiting sagot ng dalaga. Masayang masaya talaga si Donita dahil binigyan din siya ng libreng tulugan ng matandang babae. Nang dahil doon ay hindi na siya natatakot sa tuwing matutulog siya tuwing gabi. Ligtas na siya sa mga taong gumagawa ng masasama. Ginagawa naman ito ni Aling Lily kay Donita dahil 3 taon ang lumipas ay nawalan ito ng anak nang dahil sa isang karamdaman. Masaya si Aling Lily sa tuwing nakikita nito ang dalaga. Lumipas ang 1 taon ay doon pa rin nagtatrabaho si Donita. Ang bawat sweldo na natatanggap nito kay Aling Lily ay iniipon niya. Hindi pa rin kasi nito nalilimutan ang kanyang pangarap na makapagpatayo ng sariling lugawan. Sa tuwing kakaunti ang mga taong kumakain, ay nagpapaturo ang dalaga sa matanda kung paano ba ang proseso ng pagluluto ng lugaw. Sige iha, tuturuan kita. Tutal, wala na naman akong pamilya. Matanda na din naman ako, kaya mas mabuti siguro na merong magmamana ng aking kaalaman. Nakangiting sagot ni Aling Lily. Isang araw ay natuto na si Donita kung paano magluto ng lugaw. Nanghihina na ang katawan ng matandang babae, kaya kung minsan ay ito na ang nagluluto para makapagpahinga naman si Aling Lily. Malaki kasi ang utang na loob niya sa matanda. Kung hindi siya nito tinanggap, ay baka patuloy siya sa panlilimos at patuloy siya sa kanyang mga pangamba dahil tuwing gabi ay matutulog pa rin siya sa ilalim ng tulay. Mabuti na lang talaga at nakilala ko si Aling Lily. Balang araw ay ako naman ang papalit sa kanya. Dadayuhin din ako ng mga tao nang dahil sa aking murang paninda. Magiging mayaman ako balang araw at hindi ko na mararanasan ang ganitong klase ng buhay. Masayang sabi ni Donita sa kanyang isipan. Lumipas pa ang 1 taon na pag-iipon ni Donita ay sa tingin niya ay sasapat na ito para makabili siya ng kanyang mga pangangailangan. Sasapat na ito para makapagpatayo siya ng isang maliit na tindahan ng lugaw. Balak na niyang umalis sa tindahan ni Aling Lily para buhayin ang kanyang sarili. Lumipas ang maghapon ay pagod na pagod ang lahat dahil dumagsa ang mga taong customer ni Aling Lily. May itinatayo kasing malaking gusali na malapit sa kanila at ang mga trabahador ay sa kanila kumakain ng merienda. Ngunit hanggang ngayon ay si Donita pa rin ang iniisip ng matandang tindera. Sige na Donita, magpahinga ka na. Alam ko naman na marami ka nang ginawa. Ako na ang bahala sa pagliligpit ng mga pinagkainan. Madalas mo naman akong pinagpapahinga. Nakangiting sabi ni Aling Lily. Nang dahil doon ay agad humiga si Donita at hindi nito namalayan na nakatulog na siya. Nagising na si Donita at parang tamad na tamad ang dalaga sa pagtatrabaho. Gustong-gusto na kasi nitong magsarili at magtayo ng sariling lugawan. Hindi na ito nakatiis at kinausap na nito si Aling Lily tungkol sa kanyang gagawing pag-alis. Aling Lily, maraming salamat po sa lahat pero aalis na po ako. Dahil gusto ko po sanang magtayo ng sariling lugawan. Nakayokong sabi ni Donita. Ngumiti naman ang matanda dahil masaya ito sa gagawin ng dalaga. Gusto rin naman kasi ni Aling Lily na gumanda ang buhay ni Donita. Sige iha, maraming salamat din. Sana ay magtagumpay ka sa gagawin mo. Ang hiling ko sa Panginoon ay palagi kanyang bantayan sa lahat ng balak mo sa buhay. Nakangiting sagot ni Aling Lily. 3 araw ang lumipas ay nakapamili na si Donna ng kanyang mga kailangan.
Prenesyohan niya ang kanyang lugaw ng 100 piso, ngunit meron itong mga toppings na maraming karne. Unlimited din ang lugaw at may libre ka pang isang bote ng soft drinks. Nang dahil doon ay mas sulit ang paninda ni Donita kaysa kay Aling Lily. Nagtayo ang dalaga sa may hindi kalayuan at tanaw pa rin ni Donita at Aling Lily ang isa't isa. Pero sa ngayon ay mas tinangkilik ng mga tao ang tindahan ni Donita. Unti-unting nawala ang mga customer ni Aling Lily kaya kakaunti na lamang ang kumakain sa matanda. Donita, sulit na sulit talaga ang lugawan mo. Sobrang daming laman oh. Tapos unlimited pa ang lugaw. Tamang-tama to sa mga taong katulad namin na may mabibigat na mga trabaho, sabi ng isang construction worker. Masayang-masaya talaga si Donita dahil sa loob pa lamang ng isang linggo ay sobrang laki na kaagad ng kanyang kinita. Naghanap pa siya ng mga tao na pwedeng magtrabaho sa kanya dahil hindi na niya ito kakayanin ng mag-isa. Hanggang mas napalawak pa ni Donita ang kanyang pwesto. Dinarayo na rin siya ng mga tao sa kabilang bayan dahil gusto lang matikman ng mga ito ang kanyang panindang lugaw. Aba, totoo nga ang sinasabi ng iba. Saan ka ba naman nakakita ng lugaw na sobrang daming laman? Tapos unlimited pa. May libre ka pang soft drinks. Hindi ka talaga uuwi dito nang hindi sumusuka nang dahil sobrang kabusugan. Natatawang sabi ng isang babae. Naging maunlad man si Donita pero unti-unti namang nalulugi si Aling Lily sa kanyang mga paninda. Halos 3 tao lamang ang kumakain dito sa loob ng isang araw. Donita, kawawa naman si Aling Lily. Ang unti na nang kumakain sa kanya, sabi ni Nonoy na isa sa tauhan ni Donita. Pero para bang kinain na ng pera ang dalaga dahil wala na itong pakialam sa isang matanda na dating tumulong sa kanya. Naku Nonoy, hindi ko naman kasalanan kung ako ang tangkilikin ng mga tao. Ano naman ang sasabihin ko sa kanila? Kumain kay Aling Lily dahil nalulugi na ang negosyo niya? Sagot ni Donita. Dismayado na talaga ang mga tao sa ugaling ipinapakita ng dalaga. Higit sa lahat ay naging mapagmataas din si Donita. Sobrang taas na ng tingin nito sa kanyang sarili simula nang kumita ito ng malaking halaga ng pera. Hindi nito pinapahalagahan ang mga taong may hirap. Hindi man lamang nito naisip na nanggaling din siya sa wala. Lumipas pa ang 3 buwan ay mas lalo pang umunlad ang kanyang tindahan ng lugaw. Samantalang sa mga oras na ito ay nagsara na si Aling Lily dahil wala na talagang kumakain sa kanya. Walang nagawa ang matanda kundi ang subukang humingi ng tulong kay Donita dahil kailangan nito ng trabaho para buhayin ang kanyang sarili. Donita, baka pwede mo akong bigyan ng trabaho? Kahit tagapaghugas lang ng pinggan? Nakayukong tanong ni Aling Lily. Umaasa naman ang matanda na tatanggapin siya ng dalaga. Pero mali pala ang kanyang iniisip dahil tatanggihan pala siya nito. Pasensya ka na Aling Lily. Bukod sa puno na po ang aking mga tauhan ay matanda na kayo. Sa tingin ko ay magsasayang lang ako ng pera para sa pampasahod sa inyo kung sakaling tanggapin ko kayo sa trabaho. Sagot ni Donita. Umalis agad ang dalaga sa harapan ng matanda. Kitang-kita ng mga tao ang ginawa nito kay Aling Lily. Di ba si Aling Lily ang dahilan kung bakit nagkaroon ng negosyo si Donita? Si Aling Lily din ang dating tao na tumulong sa kanya. Ang sama naman pala ng ugali nitong si Donita. Nagkaroon lang ng pera tapos nag-iiba na, sabi ng isang customer. Nakuna ng video ng isang lalaki ang ginawa ni Donita sa matanda. Ipinost niya ito sa social media at sari-saring mga komento ang sinabi ng mga tao. Masama daw pala ang ugali ni Donita kaya hindi dapat tangkilikin ang kanyang mga paninda. Lumipas pa ang 3 linggo ay biglang nawala ng customer si Donita. Hiyang-hiya ito sa mga tao dahil naging pangit ang ugali niya. Nang dahil lang sa pera ay kinalimutan nito ang isang tao na tumulong sa kanya. Iyak nang iyak si Donita dahil unti-unti na rin siyang nalulugi. Nakatulog na lamang siya nang dahil sa sama ng loob. Sa paggising ni Donita ay nakita niya si Aling Lily na nakangiti sa kanya. Oh, Donita, ang sarap naman ata talaga ng tulog mo. Siguro ay napagod ka talaga sa dami ng customer natin kahapon. Hinayaan na lang kita dahil alam ko naman na pagod ka.
Nakangiting sabi ni Aling Lily. Ang lahat pala ng nangyari ay isang panaginip lamang na nagbibigay ng senyales na hindi siya magtatagumpay sa kanyang pinaplanong negosyo kung magiging mapagmataas siya sa oras na magkaroon siya ng maraming pera. Masayang masaya si Donita dahil napanaginipan niya ang ganitong bagay. Ipinapangako niya sa kanyang sarili na hindi magbabago ang kanyang ugali. Higit sa lahat ay hindi niya kalilimutan ang mga tao na tumulong sa kanya. Mananatili siyang mapagkumbaba sa oras na matupad na niya ang kanyang mga pangarap. Aling Lily, kahit ano pong mangyari ay hindi ko po kayo pababayaan. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo sa akin. Ituturing ko po kayo na parang sarili ko pong nanay. Naluluhang sabi ni Donita sabay yakap sa matanda. Natatawa naman si Aling Lily na sinagot ang sinabi ng dalaga. Oh, ano namang nangyari sa'yo at bakit ka naman lumuluha? Wala yun, Donita. Masaya rin ako na nakilala kita. Malaking tulong ka din sa akin. Nakangiting sagot ng matandang babae. Simula noon ay sinabi ni Donita ang kanyang ideya kay Aling Lily. Nilagyan nila ng maraming laman ang lugaw na paninda ng matanda. Isang linggo lang ang lumipas ay mas dinayo pa sila ng maraming mga tao. Laking pasasalamat ni Aling Lily sa ideya ng dalaga. Simula din sa araw na yon ay ipinamana ni Aling Lily kay Donita ang lahat. Ngunit kahit na ganon ay hindi pinabayaan ng dalaga ang matanda. Mas nakilala pa si Donita nang dahil sa kanyang kabutihan dahil tuwing linggo ay nagpapakain sila ng mga taong lansangan. Sunod-sunod na biyaya ang kanilang natatanggap. Naibalita pa nga sila sa TV kaya mas lalong nakilala ang kanilang pangalan. Isang simpleng lugawan na kung saan ay nagpapakain ng mga tao na ang sikmura ay kumakalam. Maraming salamat, Donita. Nang dahil sa ideya mo, ay mas lumaki pa ang ating lugawan. Nakangiting sabi ni Aling Lily. Ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo. Kung hindi niyo po ako tinanggap, ay baka wala na pong patunguhan ng aking buhay. Malambing na sagot ni Donita. Simula noon ay mas namuhay sila ng masaya. Nagtutulungan sa pangaraw-araw at nagdadamayan sa tuwing mayroong problema. Sa buhay natin ay wag na wag mong hahayaan na baguhin ng pera ang iyong pagkatao. Kusang darating ang pera kung maganda ang ugali mo. Tatangkilikin ka ng mga tao kapag nalaman nila na maganda ang iyong asal. Huwag mong isipin ang pera sa negosyo. Ang isipin mo ay yung paano mo mapapadami ang mga kaibigan mo. Sa ganitong paraan ay dadami ang iyong customer at kusa kang dudumugin ng mga tao. Kusang darating ang pera. Tandaan mo na ipinanganak kang walang damit. Manatili kang mababa kahit na ang mga pangarap mo ay iyon ang nakamit. Kahuana Tales, ikaw, ano po ang natutunan nyo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.